Nako, mga makakaliwang di umanong grupo daw na ralihista na galing daw kay Castro, pinakain daw ng DDS at bumaliktad na at sumama sa mga DDS, no? Ayon dito sa isang vlogger na nanodoon ngayon sa EDSA, no? At dito nga ba, siniwalat ni Ka Eric Celis kung ano nga bang klase ang white ribbon movement na to na sinagawa ngayong araw, no? At may defensor, hindi pinagsalita, natakot yata pagsalitain. Dito sa, sabi nila, transparency kuno, no, kung saan may nakikita mga Sara resign. Mas marami pong Sara resign kaysa yung mga sabi nilang Marcos Sara panagutin, no? Mas marami po daw na Sara resign ayon yan sa source natin dyan sa mga vlogger na yan, no? Ngayon po, dito natin masasabi talaga na ang layunin ng iba, hindi naman lata, yung iba dyan na bishop na nadamay lang siguro, ang layunin talaga ibang reliyon dyan, at iba pa dyan, may mga kasama, iba't ibang grupong kasama na grupo, talagang panagutin ng korupsyon. Kasi tama na, umilos na, di ba? Hindi katulad ng iba dyan, nakakarami ba rin na makakaliwang grupo na talaga ang target nila siraan si Sara. Hindi naman talaga. At ang dami nagsasabi, chismis na naman, na marami daw pro Marcos na pumunta dyan. Di ba? Buti na lang hindi talaga sumama yung malaking grupo dyan na kung saan magbe-benepisyo ng milyon na katao. No? Talaga mautak. Hindi matalino talaga, genius talaga ang talagang nasa mabuti, nasa katino ng pag-iisip, no? Kasi may magrarally nga dyan, di ba? Dapat kasama kami dyan, kasama ako dyan. Kaso talaga, buti na lang sa mga to, kasi iba-iba, meron bang ganyan? Sabi ko sa inyo, meron ba namang ganyan na transparency ang pag-uusapan? Ang gustong tukuyin, destabilization yata. Ang transparency, hindi destabilization. Ang transparency, yung investigasyon. Yung po ang pupuntiryahin tulad ng ginawa ng INC noong November 16, di ba? O ngayon ito, pag-usapan natin, etong mga rallyista pala na kung saan, sinasabi dito, ginutom daw ng organizer netong makakaliwang grupo. Sino ba yon? Sabi nila si Franz daw, no? Pero hindi natin sigurado yan. Ayon lang yan dito sa vlogger, no? Sabi, ginutom ng mga organizer, pinakain ng mga DDS. Rallyista, mga makakaliwa, ginutom doon ng organizer. No, eto po, panoorin po natin talaga. Yan, magandang hapon mga kabayan po natin. Ulit natin. Duterte, ang sasaya nila, magkaka-join na sila. halata talaga, no? Ayan, sabi ko sa inyo, halata talaga ng iba niyang binayaran. Bakit? Yan mga yan, tandaan nyo, pag ang tao talaga may pride at may pinaglalaban ayaw sa Duterte, kahit pakainin mo yan, hindi sasama yan sa mga Duterte. Kasi may pinaglalaban sila eh. Pero kung wala silang pinaglalaban at ipaglaban nila kunwari lang, ganyan ang kalalabasan. Nasusulo ng pagkain. Kaliwa po. Yan, magandang hapon mga kabayan po natin. So sabi nga natin, napakabait talaga yung mga Duterte supporters. Itong mga nakapila na to, mga kabayan po natin, sila po yung mga sa iba yan, di papakain yan. kasapi ng mga rallyista, ng mga convict. So yung mga kaliwa, sa madaling salita, sila po ay kasama ng mga hinakot para mag-rally. Pero ang nangyari po, mga kababayan po natin, gutom po yung kanilang hinakot. Kaya pumunta sila dito, mga kababayan po natin, dahil nakita o nalaman nila na mayroon dito namimigay ng libreng pagkain. Dito po napakaraming pagkain sa tent ng Duterte supporters. So ngayon, dahil nalaman nila na talagang may namimigay ng pagkain, may libreng ice cream, yan, may libreng ice cream mga kababayan po natin. Kaya invite namin sila. Kung gusto nilang kumain, pwede silang kumain. Ayan. So, pinayagan silang kumain. Kawawa naman. Kayo may bitbit yan. Sabi kay Franz daw yan eh. Kawawa naman, iniwan si Franz. Bumaliktad po mababa sa mga DDS. Bumaliktad na. Yung ansaya siguro po sumama dyan. Bumaliktad na. Ayun po yung mga grupo ng mga kaliwa. Welcome sila at pinakain sila. Ansaya ng mga ano. Pinakain. Ibig sabihin, walang pagkain to mga to. Diba? Hindi pinakain. Sino ba nag-organize niya?
Hindi pinakain yan. Di ba? Pinakain pa ng mga DDS. Oh, alam nyo na ha, alam nyo na. Baka dalhin kayo sa bundok ha, ingat lang kayo. Ano yan, mga bata ni Franz Castro. Oh, siya nagsabi nun ha, may mga bata doon ni ano yan, yung France. At saka ni Alvin Rosas. O, sa mga convict. Ibigyan sila ng nagre-pagkain kasi nga, wala nga silang wala silang pagkain. Sabihin mo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon. Tama yun. Para sa yung rally nyo na mananawagan kayo, kung yung mga testigo na dapat at magbubulgar ng korupsyon, wala dyan. Sige nga. Di ba? Dapat nandiyan yan. Pagsalitaan nyo si Mike Defensor dyan, ba't ayaw nyo? Kung talagang gusto nyo transparency, nangako naman sila eh. Hindi sila magabanggit ng, kahit mga Duterte sila, hindi sila magabanggit ng tungkol sa Duterte. Wala sila pinatatanggol. Ang saan nila investigasyon. Di ba? Eh, ba't ayaw nila? Baka kami nag-organize naman yan, ha? Baka lang. Baka naman may nag-organize niya. Di ba? Hindi lang makakaliwa, kundi yung mga, sabi niyo si Bongit na. Sa Pilipinas. Ngayon po, welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kami hindi magsalita ng anti-Marcos. Tama. Handa rin kami magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead! Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon sa Pilipinas. Yung impeachment laban kay BBM, ituloy na rin natin. Lahat na masanggot sa flood control project, kasuhan na rin natin. At ipakulong na rin natin. Yun ang... Galing, grabe. Di ba? Real talk. Di ba? Yan ang sabi, yan, tama. Di ba? Kung talagang para kayo sa transparency, investigasyon ang kailangan para makasuhan yung mga sangkot talaga sa flood control issue. Ay, hindi. Ang nakalagay sa mga placard nyo, Sara, resign eh. Karamihan eh. Tapos Marcos, Sara, resign. Oh, may mga administrasyon Marcos, mga loyalista, di ba kayo magagalit niyan? Hindi ba kayo magagalit? Pinag-resign yung amo nyo. Pinag-resign si Sara. Pinag-resign din si Sara. Siyempre, magagalit ang mga DDS. Eh kayo, di ba kayo magagalit niyan? O maliban na lang, alam nyo nangyayari na yan. O kasapakat kayo ng mga yan. Tanong ko lang. Di ba? O, yan ba may transparency na siya sabi? Eh, asay mga congressman, asay mga maletang nakatanggap ng mga senador di umano, ba't di kasali dyan? Eh, kung binanggit nyo pa nga ng Marcos sa Duterte, di tatamaan Marcos lang sa Duterte. Eh, paano yung mga ibang congressman? Asan yung ibang mga talagang, dyan, mga senador na nakatanggap? Wala. O, so hindi transparency yan. Ibig sabihin, may pinapanigan kayo. At kung mahirap niyan, kunwari lang kayo na nilalagay nyo placard na Marcos. Yung pala, Sara lang talaga ang gusto nyo. Hoy, sandali! Mahalaga po na i-maintain natin yung respeto sa host natin. Ang sabi ng host, malinaw ang sinasabi niya, huwag maging partisan, huwag lagyan ng kulay. Nandito kami para iparating at ipakita yung graciousness na iyon. Pero nga lang si Teddy kasi yung nagsalita kasi na hindi welcome si Mike Defensor eh. At hindi welcome yung mga DDS na katulad namin. Natakot sila kay Mike Defensor. Bakit? Tatamaan sila eh. Nangako sila hindi babanggitin ang mga Duterte. Si Mike Defensor hindi pa salita. Bakit? Ako may worry ako ba't di pa salita eh. Bakit? Malalaman kasi lahat na magsasalita si Mike Defensor tungkol talaga sa inner ng korupsyon. Kasi itong ginagawang rally na to, hindi naman to inner eh. Panagutin lang yun ang ngungurakot. O paano mo papanagot walang investigasyon? Dapat, ang i-push nyo yung investigasyon. Tulad na sinabi ni Senator Dante Marcoleta, ang ipupush natin yung investigasyon. Kasi doon magmumula, matutukoy kung alin yung korupsyon. Hindi po pwede sasabihin mo, pupunta ka lang dyan, panagutin ang korupsyon, panagutin ang mga nangurakot. Paano mo papanagot kung walang investigasyon? Eh, pag ito si Mike, sasabihin, investigasyon. Yun ang bagay, ayaw na naman nila. Isa lang ibig sabihin niya, propaganda lang ata yung rally na yan para masabi may nag-rally.
Ang mahirap niyan, pakawala lang lahat ng kung sino yan. Di ba? Kasi ang totoong rally, yung investigasyon ang titirahin mo. Yung pinaka-root. Kumbaga sa isang puno, ang ginawa mo lang, inuga mo lang yung puno. Hindi mo pinutol yung ugat. Hindi mo mamatay yung puno. Di ba? Siyempre, hindi kami pupunta doon. Pero kung babawiin niya yung sinabi niya ngayon, nasasabihin niya, Harold, Mike, alika dito, magsalita kayo sa taas ng stage. Walang problema, magmamarcha kami, pupunta kami doon ngayon. Walang problema. Sabay-sabay tayo, sisigaw. Itigil na ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi kami magbabanggit ng BBM, hindi kami magbabanggit ng Sara. Dahil alam ko marami nakatanggap sa inyo mula kay BBM. Pero hindi kami magbabanggit ng kulay at ng personalidad na sinusuportahan namin. Pero ang pinakamahalaga mo sa Pilipinas ngayon, magkaisa tayo sa laban natin sa korupsyon. Kaya walang nangyayari, walang umaandar sa ating krusada para pabagsakin ng korupsyon ay lahat tayo mismo ay nagsisiraan. Isa naman ang ating objective. Kaya sa mga ganitong pagkakataon na gusto nating magkaisa, panindigan po natin. Huwag tayong ipokrito, huwag tayong plastic, maging sincero tayo. Ngayon po, nandito pa rin kami, alas 5 na. Dapat umalis na kami kanina pa, pero umaasa pa rin kami na i-welcome kami ngayon at lalapitan kami at pupunta kami doon. Sabay-sabay tayo tisigaw, itigil na po natin ang korupsyon. Dahil yan lamang ang simula ng totoong pagbabago sa Pilipinas kapag sama-sama tayo at nagkakaisa laban sa ating malaking kalaban na siyang korupsyon dito sa ating bansa. Magaling. Magandang magsalita talaga si Vice Mayor Harold Despicio. Pag-usapan nga natin ngayon Ito, panoorin natin to si Ka Eric Celis. Panoorin natin to. Dito binulgar niya. itong ilulunsad na tinatawag na White Ribbon March sa EDSA. Ano ba talaga ito? At bakit ang grupo ng Kampilan at iba pang mga solid na naniniwala at naninindigan sa prinsipyo ng pamamahala ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte ay hindi po aktibo na lalahok o sumama o makikipagkaisa sa pagtitipon na ito. Una sa lahat po, ang tinaguriang White Ribbon March sa EDSA ay inisyatiba ng mga supposedly religious leaders. Yung mga leaders ng mga simbahan. Kasama po dyan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na alam natin marami dyan mga obispo kontra Duterte. Die-hard anti-Duterte. Kaya sila malabnaw na papanaguting si Marcos at sila Romualdez bilang mga mastermind sa more than 1 trillion pesos na pagkakasangkot sa pandarambong sa flood control at marami pang katiwalian at korupsyon sa ilalim ng gobyerno nila Marcos at Romualdez. Ito talaga si Ka Eric Celis. Dito kayo makikinig. Dahil si Ka Eric Celis, maraming legit na information to at purong opinion din ang inaano niya. At talagang may mga nag-i-information sa kanya na totoo talaga. So maliban sa CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines, nandyan din po ang mga evangelical churches. No? Nire-represent ito ni Bishop Tindero. Si Bishop Tindero po ay hindi konektado sa CPP, NPA, NDF. Open po siya sa lahat na makipagkaisa. At siya naman po ay nananawagan din ng pagkakaisa pero hindi rin siya openly nananawagan ng Marcos resign and Romualdez resign at sila ay papanagutin. Pero hindi naman siya openly kumukontra o bumabatikos sa naging pamahalaan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi rin po siya nananawagan na atakihin o birahin si Sara Duterte. The way ang maraming mga obispo sa CBCP ay openly may ganoong pong panawagan. Ang isa pang grupo, ito pong National Council of Churches in the Philippines. Itong National Council of Churches in the Philippines po ay heavily infiltrated ito ng Communist Party of the Philippines at ng CPP, NPA, NDF na mga network of urban organizations, lalo na ang kanilang mga church infiltrated na mga bahagi ng NCCP. Again, itong National Council of Churches in the Philippines, matagal na po itong network na nilulubugan, nilalangoyan ng CPP, NPA, NDF at ng kanilang mga urban operatives. Nandyan po ang heavily infiltrated church ng UCCP. Alam mo, ito si Ka Eric Celis. Ito sabihin ko sa inyo Etong to, kadre yan.
Kaya alam niya kilusan yan. Matagal tong kadre, alam nyo na, ano yung ibig sabihin ko Matagal na mundok to. Nagbago lang buhay nito. Para kung sabihin nyo sa akin, hindi nyo paniniwala si Ka Eric, hindi ako maniniwala sa inyo. Dito, ano to, biyasa to sa mga ganyang lakaran. Alam niya may mga impormasyon niya sa loob. Diba? Kaya ako naniniwala ako sa sinasabi niya United Church of Christ in the Philippines na marami po sa mga obispo at mga pastor nila ay nare-recruit simula pa noong mga maagang o kalagitnaan ng 70s, 1970s Iba hanggang pala yung layunin ng rally na yan. Di ba? Buti na lang talaga walang sumama dyan na matitinong relihiyon. Katulad ng INC, di ba? Sabi, may nagsabi kasi isa si Edwin yata, pangalan Edwin. May nagsabi yata isang dating politiko, dating opisyal, na sasama daw ang Iglesia ni Cristo. Malo ka. Hello? Di ba? Oh. Buti na lang talaga, di ba? Kasi yan, kung Iglesia ni Cristo, pwede kayo sumama. Pwede. Oo. Pwede sumama. Rally lang ikaw, JC, pwede kayo sumama. Rally ng INC, pwede kayo sumama. Pero rally nyo, hindi sasama ang INC. Di ba? Lalo na makakaliwa. Di ba? Sa tama kasi ang ginagawa ng mga INC. Sa tama. Pati sila Ka Eric Celis, sa tama ang ginagawa ng mga yan. Kayo, basta gusto nyo maparesign yung isang tao, mapanagot sa korupsyon kuno, pero yung investigasyon, ayaw naman iporso, ayaw naman nilang batikusin yung ba't di nag-iimbestiga, ayaw nilang gawin kasi di natin alam, di ba sabi na baka may mga kasamaan sila na bigyan ng maleta. Kunwari lang, rally kuno. Kaya nga, rally kuno. ngayon, sila Hindi ko tinututuloy yung ibang bishop dyan Ibang bishop dyan talagang mababait naman, talagang okay naman. Nagrarally talaga sila. Nadadamay lang sa mga makakaliwa. po ay sympathetic o recruited into the CPP, NPA, NDF, pati sa underground organization na tinatawag po na O ito sabi ko sa inyo ito ay isang edukasyon Ang talakay na to, isang politika at edukasyon to. Hindi to para panghikayat, manggulo, o anuman. Wala tong gato dito. Dito ay ikinokorek natin yung anong tama. Inahayag natin kung ano yung kabutihan at nakakabuti sa lahat. Ang nakakabuti sa lahat, ang pagiging magrarally ka man lang, sabihin mo na yung korupsyon, paano imbestigahan. Yun ang nakakabuti sa lahat. At ito ang sinasabi natin ngayon dito. Lesson learned to. At sinasabi ni Ka Eric din, no? CNL, Christians for National Liberation, which is an underground organization designated as a terrorist organization sa Anti-Terrorism Council at membro po ito ng National Democratic Front or NDF. Nandyan din po ang Iglesia Filipina Independiente. Traditionally, ito pong tinatawag na Aglipayan Church. Yung IFI or Iglesia Filipina Independiente, kapareho po ng UCCP, mga infiltrated dito ng mga churches ng CPP, NPA, NDF. Ang isa pa, I think, is itong Convention of Philippine Baptist Churches. Mayroon din infiltration ito. So yung CPP, NPA, NDF mismo, na lumalangoy at mga kadre nila na operatiba sa loob ng National Council of Churches in the Philippines na nagkokontrol ng mga kampanya, liderato at programa ng mga naturang religious organizations ay kalaban po at lumalaban ng todo sa Duterte government noon at hanggang ngayon. Dito, imaginein mo, ang dami nakareliyon na talaga, kumakampi sa, ewan ko bakit gano'n, talagang INC talaga, ibang-iba, no? Tapos yung pabinabatikos, yung INC pabinabatikos. Di ba? Yung pabinabatikos nila, yun yung walang kakamping, walang kakamping mga makakaliwa, Di ba? Etong mga to, harap-harapan, hayagan, nag-recruit, pinapakit sa bundok. Di ba? Ayaw nilang tanggapin ang Duterte leadership sa ating bansa. At sila naman ay tahimik din kay Marcos sa kanyang mga ginagawa. Therefore, pareho sila ng CBCP. Ang kaibahan lang, ang CBCP, hindi masyado ito na direktang nakokonek o nalalanguyan at nai-influensyan ng CPP, NPA, NDF. More of Dilaw and Pink po ang lumalangoy dyan. Sila Hontiveros, sila Dilima, mga grupo po ng liberal party, liberal groups, no? Ang lumalangoy sa CBCP at network nito, no? Malaki din yan. So, pero sa NCCP, National Council of Churches in the Philippines, nandyan po talaga ang CPP, NPA, NDF sa pamunuan, sa mga programa nila, pati sa mga independent churches, kunwari nila, na nakapaloob sa kanilang konseho. Yung UCCP, United Church of Christ in the Philippines, yung
Iglesia Filipina Independiente at yung Convention of Philippine Baptist Churches. And then may other independent Christian and evangelical churches pa. Subalit, alam po natin na ito ay bahagi doon sa kontra Duterte at malabnaw at takot na papaningilin o papanagutin at sisingilin. Kaya palpak yung rally na yan para sa akin. Pasensya na doon sa mga ibang reliyoso dyan sumali dyan na seryoso. No? Pero palpak po yung ibang sumama dyan sa inyo. Dahil ang gusto po, ang layunin po, pasamain po yung mga Duterte. No? Kasi ang mga Duterte po, palagay natin si Sara lang, no? Si Sara, kung panagutin natin si Sara. Pero mahal ba yung mga kaalyado ng mga Duterte, kasama ba yun? Kasi diyan dapat sinabi nilang DDS, damay lahat eh. Oo, damay lahat. Kaya dito dapat transparency kayo. Eh hindi, nalaman kagad. Kagabi pala, nalaman na namin eh. Alas 11 ng gabi. Nalaman na namin, medyo may mga makakaliwa talagang himasukan yan eh. May mga loyalista pa yata eh, nang papanggap lang, mga troll sabi. Chismis lang yan. Ang gobyerno ni Marcos at Romualdez. Yan po ang katotohanan. At nandyan po ang mga grupo ng Trillion March ni Kiko D na tinawag ni Alan Peter Cayetano na hindi ka Marcos, Kiko D, Aquino ang iyong ugat, pero ang iyong paninindigan sumusuporta at nagpapatatag palalo sa kaabusuhan at mga pandarambong ng gobyerno ni Marcos. So parang sayang ka. Dapat Kiko D. Aquino ka, apo ka ni Noy Aquino at ni Cory Aquino, pero Marcos ka. Parang ganun ang tono. So yung Trillion March na yan, na grupo, nandyan sa pagkilos na ito sa White Ribbon March sa EDSA. Nandyan din po ang grupo ng mga CPP, NPA, NDF Urban Operatives na nagmanifest na sila kahapon na bibirahin nila ang tinatawag nilang diehard Duterte supporters. Kagaya ng pagbira ni Teddy Casino kay Congressman Mike Defensor. So ang bagong alyansang makabayan, yan dyan ako nang galing na organization, at mga party list nila, ito naman po ay mga organisasyon na kinukumpasan, kinokontrol at pinamumunuan ng CPP, NPA, NDF Urban Operatives, kagaya ni Teddy Casino, nila Renato Reyes, at mga kagrupo nila, kabalahibo nila. So nandyan din sila sa tinatawag na White Ribbon March. And So ibig sabihin, sayang pala ang hinintay ng taong bayan sa Rallying 28. Wala na. Sayang. Lalakas loob ngayon yung mga Maleta Boys at yung mga taong mga mastermind o big fish. Lalakas loob ngayon na ganun pala, kakaunti lang pala dumalo, 3,000, 4,000 lang ata dumalo lahat yan, makakaliwa pa sila, no? Inaasahan kasi nila yung mga totoong magrarally diyan para palagutin at mapursu ang Malacanang din at ang HOR na maimbestigahan na ang flood control issue. Kaso nabigo na naman ang taong bayan kasi hinaluan na naman nila ng ganyan. Ibig sabihin, ito mga to panggulo. Ibig sabihin, ayaw nila ng kapayapaan, ayaw talaga nila investigasyon. Ang gusto nila dyan, siguro, public, makita sila ng tao dyan, no? Mapanagot. Hindi ko alam kung ano pinaglalaban ng mga to eh. Di ba? Kasi ang pinaglalaban ng mga tamang nagrarally dyan, yung korupsyon, tulad nila Mike Defensor. Ang gusto nila talaga dyan, mapanagot, no? At malaman ng taong bayan, at maporsige na ang flood control issue, no? Ngayon, wala na. Sayang ang 28. Sa susunod na mga araw, hindi natin alam kung may rally pa o wala na. Di ba? Maulan na. Yung sabihin, sayang. Ganyan. Hindi natin alam kung pinlano yan eh. Ginawa yan para hindi sumama yung mga matitinong mag-rally. Kasi kung walang sumama dyan na ganyan, mga makakaliwa, ang dadalo dyan, promise sa inyo, 1 milyon mahigit. Oo. Ayoko lang sabihin kung sino-sino yung mga yon. 1 milyon. Kaso, nag-back out yon. Kasi nga, dahil sa nalaman dyan, yan, buti na lang at di dumalo. Di ba? At alam naman talaga, matalino naman talaga ang mga grupo na yun, yung sinasabi ko, milyon kung dadalo, buti na lang, hindi sila nakasama dyan at hindi rin ako nakasama dyan. At sila Kadre Celis, sila ka Eric Celis, hindi rin nakasama dyan. Buti na hindi sumama. Kasi alam na, checkmate na sila. Na-checkmate sila. Di ho ba? they're trying to isolate itong grupo ng mga tinatawag nilang DDS, Duterte diehard supporters. Pero bakit po sinasabi ko na hindi po kinakailangan na sumama kaagad ang mga grupo na nanawagan
ng resignation ni Marcos at Romualdez sapagkat malalabnaw at malalabo ang panawagan nito, hindi nila tatanggapin yan dyan. Magkakalabo-labo, magkakabanggaan. Magkakapikunan, magkakagulo. So, buti nila sila ang sumama, sila naglolokohan. Ang malaking problema nito, paano na mapanagot ang flood control issue kung itong grupo na to ay sinadya mismo ng taas. Halimbawa lang, sinadya nila na padaluhin yan para hindi makadalo yung mga matitinong nagmagrarally. Talaga, isa lang ibig sabihin ng formulang ito. Ayaw nila talaga malaman ang flood control issue. Kunwari lang yung mga yan. Ako nakikita ko, kaya chorya ko yan. At hindi po inisyatiba natin yan. At in fact, yung pagkilos ng White Ribbon March sa EDSA, ang layunin yan ay mas gusto ni Marcos yan at ni Romualdez sapagkat nagiging malabo ang panawagan. Tama, pabor. Yan, yung sasabi namin, yung pabor sa kabila. Diba? Imbis na mapanagot, matakot sila, hindi na matakot na mapiphysical sila. Matakot sila, ma-guilty man lang, makonsensya, hindi na, lalo na tuwa. Ay, salamat, Anya. Iba nag-rally, hindi yung mga rally talagang seryosong rally na malalaki. Rally-rally lang to eh. Nagpapatawa ba kayo? Ang rally nyo, 4,000 lang, tapos iba-iba sinisigaw nyo, hindi kayo magkaisa. May makakaliwa, may Sara resign, may Duterte, may Marcos resign at Sara. Di ba? Yung magtataka ka, walang Marcos resign lang. Di ba? Isa lang ibig sabihin. At Ano yan? Panlansi, pandin lang sa amin? nagiging hindi po direkta ang paniningil kay Marcos at kay Romualdez. Therefore, in reality, sinasabi ni Ka-Eric na ang White Ribbon March sa esensya, ang layunin niyan ay palabnawin at palabuin ang panawagan na tama ng mamamayan, which is papanagutin, singilin at palayasin na ang administrasyon ni Marcos at nila Romualdez, mga kababayan, no? Mga mahawag magsaya. Para si Mike Defensor. Okay po. Sige sir, una, bakit po wala kayo dun sa main program? Dito kayo, ilang Nandun sila sa bandang gilid, wala sila sa main program, pero malapit lang yan. metro ang layo mo. Well, actually, bigay respeto na rin namin sa kanila yun. Meron silang stage doon, may programa sila. Kami naman, nandito rin naman kami. Pero nakikisa pa rin kami sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na kalaban namin sila o hindi namin nire-respeto yung ginagawa nila. Mas mabuti na nandito kami para malayos na makagawa ng kanilang programa. Pero ang sabi naman ng mga organizers, sir, walang political color yung protesta doon. Hindi po ba kayo nakipag-ugnayan? Or Nakipag-ugnayan ako dun sa isang political, one of the conveners. And sinabi naman yan, you can come as on your own, bilang Pilipino, makikisa ka. May mga iba din, nakita nyo, may mga iba nagbibilang mga statements na hindi maganda. Pero wala sa amin yun eh. Basta kami, nandito kami dahil yung laban naman nila sa korupsyon, laban din naman namin. Yung korupsyon na hustisya ang hinihingi natin, hanggang ngayon walang nakukulong. Mauna pa nga ako makukulong dun sa mga tagtakaw. Nirespeto naman natin yung ganung panawagan. ano yung nabanggit niyo, sir, na mga statement na hindi maganda? Ano nga May mga public statements sila eh. In particular, nabanggit pa nga ako eh. Na yun, pumunta ka dyan, huwag kang, parang something to do with, huwag kang magsalita or huwag kang makigulo. Nung una pa man sinabi ko eh, pupunta ako makikisa bilang Pilipino. Akala nila manggugulo si Mike. Nanggulo ba si Mike? Nang hataw ba yan? Nanggulo ba yan? Nagsimula ba ng gulo yan? Nagsasalita siya. Yeah. Okay, maraming salamat. Itong talakaya ito, isang edukasyon po to, no? Lahat ng nyo ay isang aral sa inyo, no, na dapat talaga ang tutularan natin ang rally, sabi ni Eric Celis, na isang itong nagsalita ngayon, na bilang isang nag-rally diyan ay hindi alam niyo na kung ano nag-rally diyan, no? Okay, maraming salamat. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan naman, kaalaman naman ang aking hinatid sa inyo at makabuluhan talakayan na naman ito, no? At dito nabusog kayo ng mga aral at lesson learned, no? Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.